binabatikos mo yung mga nakatulong sa'yo? Ha? So, hindi ko maintindihan saan ka pumupulot ng kapal ng muka para yung mga tumulong sa'yo nung eleksyon ay isa-isahin mong pitikin. Yes. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Marcos does not own the entire government nor the entire republic and the entire lives of the people. Kahapon lang, Professor Malo, yung mga general na kaibigan namin ni Ma'am Lorraine sa pakikipaglaban sa CPP, NPA, NDF just because we are voicing out against dito sa kabaliwan na digmaan at hindi dapat maganap at walang patutunguhan at kung si Bobby Tiglao pa, Ambassador, calamitous war, a war that will end in catastrophic tragedy, parang ang tingin sa amin, mga komunistang sloganerin na mga tao na bumalik kami sa pagiging aktivista. Farthest from truth. Ang tanong namin sa iyo, ganito, Professor Malo. Hindi nila ito sinasabi, pero itatanong namin sa iyo. In the last 2 years, na pumunta si Marcos Jr. pabalik sa pagiging tuta, ang gobyerno niya ng Estados Unidos, ng gobyerno ng Amerika, 37% increase in investment in economic projects ng China sa Southeast Asia napunta sa bansang Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, and Brunei. Wala napunta sa Pilipinas. Ang malala, pinutol at naputol at pinaputol ang mga ugnayan sa pagpapalaki ng mga big ticket projects at pagtutuloy-tuloy ng suporta na nasimulan at nagkaroon ng tensyon. Samantalang 100 plus countries, including Amerika, ay main trading partner nila ang China. Samantalang tayo, ang tingin natin sa China ay kalaban at dapat digmain instead na kausapin bilang isang neighbor at magkaroon ng mabuting relasyon at mabuting pakinabang mutually. Professor Malo, bakit hindi ito nakikita ni Bongbong Marcos Jr.? Alam mo, Eric, tama ka dyan, no? At on 2 instances, nagkita si President Xi Jinping on the request of President Biden. Iba ang pinag-usapan nila. Mukhang magkaibigan sila. This week, si State Department Blinken will again go to China. Si Yellen, yung sa Federal Reserve, also talk to her counterpart. So, merong isang card na pinapakita na they can work things out, ang Amerika at ang China. Pero, ganun rin, may hit na ginagawa para, sandali lang, in case magkaroon ng hindi magkasundo dito, pwede nating ikabig sa Southeast Asia. Alam mo, ang nakakalungkot pati doon, lahat ng Southeast Asian neighbors natin, isa tayo sa original ng Southeast Asia pero nakita mo doon sa 5, yung 4 lahat nagsasabi, wag mong dalhin ang laban sa Southeast Asia. Hindi dito. So makikita mo, it's a very unpopular decision regionally, domestically, probably for him. Yes. Now, if he's only thinking of himself and his legacy, this will sink him. Yes, correct. Because Filipinos do not like to have a proxy war with China. So in other words, Professor, what we're seeing is somebody, a president who really has no real love for country, and his real love is money. Yes. No, I mean, it's very consistent, very consistent and very with this scandalous plunder that we're seeing right in front of our very eyes, like with the PCSO. It's so shameless. I mean, they don't really care. There's no shame anymore. There's nothing. No, it's very consistent with what we see, no? Yeah. Ma'am, idudugtong kong tanong. Alam mo, just to quick retort kay Dr. Lorraine, ang parati kong tinatanong yung frame of mind Sige. Kasi makikita mo dito sa war framing niya, paiba-iba Yes. Isang oras, sasabihin niya, na-rescind niya. Tapos hahanapin niya, nasan ba yan? Meron ba? Ay, hindi ko maintindihan. Ano ba, wala pa kayong complete staff work? Nandyan lahat ang record sa Malacanang, nandyan lahat ang record sa DFA. Bakit ang taong bayan na naghahanap at pinapakita sa'yo? Ito yung commitment, sir. Nasa annexes ng arbitral decision nung tayo nag-file. Claro. I'll tell you why, Professor. I'll tell you why. I'll echo lang what Pierre RD said. Wala kayong alam. Yun. May pera ang pinanggalingan nyo, yaman ang sinandigan nyo,
at manipulasyon sa tao, kaya kayo naluklok sa poder. Pero walang alam. Dahil Amateurs. wala silang alam. Professor Malo, maganda yung sinabi mo, complete staff work. It appears, Hindi nila alam yan. hindi nila naintindihan ito, na inamin mismo ni Voltaire Gasmin. General Voltaire Gasmin, Yes, previous yes. DND, open source. Pwede naman nilang tingnan na sila ang nakipag-usap sa China. At sinabi nila ang mga agreements na yan na dinatnan lang ni Pangulong Duterte at inayos. So ngayon, sinasabi ni Professor Maloteque, hinahanap niya dahil sino bang dapat sisisihin niya? Ang patay na at nakalibing na si Noynoy Aquino o si Rodrigo Duterte na naging kritiko niya ngayon? At saka Eric, for the president to say, kung yan, I'm rescinding it. That's presidential? Very And unpresidential. then, the following, you look for, ano ba yung talagang pinag-usapan? Hindi naman sinasabi sa akin, come on, this is live, ha? Yes. You say that to the, kaya nga ako frame of mind, eh. Yes. At makikita mo, What a disaster. Whenever there is a document for him to read, he performs well. Performs Pag well. binabasa niya. Yeah. Pag in-interview, he stutters and go to as far as the moon. So, I don't know. Nakita mo, Professor Malo, no? Mamaya komentaryuhan mo. Pati doon, naging scriptwriter siya, naging floor director siya, at naging press Ay, con drug facilitator sa drug bust sa Batangas. Staged. Oo, Yeah. ang pulis, hirap na hirap. Anong Shameful. Pinagtawan. Horrible daw sasabihin mo doon sa sundalo mo, Huwag mo sasabihin lang, come on. First time. First. Sa presidential stage. Terrible. Nakita mo yung ganong... Pero nakita mo Professor and Eric, no? Kung gaano ka-amateur itong team na ito. Exactly. Cheloy Garafil was there, no? And yet, Nandun sila. it was the president that moderated for a captain, a police captain. Na First in walang Philippines. kalam-alam. It's just so shocking. And there were no, basta so many things were contaminated talaga yung no? So, Ma'am, itong tanong natin. At saka tingnan mo yung behavior ng mga kasama niyang Yeah. cabinet. Di ba parang, hindi mo maintindihan kung nagulat sila na sabi ko, ano ba ito? Na-shock. Mama Lu, ito yung tanong ng taong bayan na gusto namin marinig sa iyo. The first time kong narinig si Pangulong Duterte, nang sinabi niya that the government of Marcos Jr. is more towards the exercise of authoritarian powers rather than exercising and observing democratic procedures in the government. Sinabi niya ito sa illegal, iskandalosong pagsuspend sa gobernador ng Davao del Norte na si Governor Hubahib na nagbunga ng almost 80,000 to 100,000. Professor Malo, ang dumagsa ng mga protesters sa Tagum City. Kung kaya napilitan siya mag-script writing and mag-direct ng isang press conference sa bogus na drug by bust or drug bust or drug howl, at pati ang kanyang asawa lumabas na sa pag-interview. Pangalawa, una sa kay Hubahib na suspension, binira na nila si Pastor Kibuloy, ang SMNI, mga programs nito, ginamit ang NTC, ginamit ang House of Representatives, pinsan niya. Binira na nila ngayon si Congressman Bebot Alvarez. Ngayon si Governor Mamba na naman. Ngayon ang mga local officials sa Bulacan. Kasi magkakaroon ng maisog rally. Walang formal declaration of martial law, pero ala martial law ang style, gimmick at paikot sa batas na hindi nila inaamin. But the President is very sharp. Former President Duterte, sinabi niya, yan ang pattern ng authoritarianismo. Do you agree? Yeah, Eric, agree 100%. And ang nakakalungkot dito, yung protectors of the people, yung kasundaluhan, ini-execute. Diba? Ang right to peaceably assembly is a right of everyone. Correct. Oo, kukuha ka ng permit dahil hindi ito sa Freedom Park, no? Pero pag pumunta ka ba sa Freedom Park, protektahan ka, nakakalungkot. Kasi ang AFP, kung titingnan mo sa 1986 Constitution, klarado doon, protector of the people. And the state. Not of the leaders who are currently sitting as president. Ang nakakalungkot doon yung stifling ng critics. Whether from media, social media, take down mo yung page ng ganyan. Alam mo, si Marcos
matapang, nag-declare. Yeah. Marcos Sr. Nag-declare ng martial law. Ito, duwag. Yes. Ayaw mag-declare dahil legacy, pero ginagawa niya. Yes. So, anong pinagbago? 'Di ba? Ang gusto nga kaya ka tumakbo para yung legacy ng pangalan ng pamilya nyo. Pero anong ginagawa mo? So, nakakalungkot dahil ang mga pinipitik, ang mga nakatulong sa kanya nung kampanya. Exactly. I mean, I cannot forget SMNI during the 2022 campaign. He chose to appear here only. Yeah. And then now what? Diba? I was shocked. Yung Eric, yung mga pinadala mong litrato, I was so shocked. Mag-uusap tayo tungkol dyan. Kakwentuhan kita. Oo, parang hello? Binabatikos mo yung mga nakatulong sa'yo? Ha? So, hindi ko maintindihan saan ka pumupulot ng kapal ng muka para yung mga tumulong sa'yo nung eleksyon ay isa-isahin mong pitikin. Yeah.